amin. Dito, punta kayo muna sa amin. Tagal na naman hintay sa inyo. Tagal nyo. Bumaba na kayo dyan. Kung hindi, kung babae ka, nagbutod ng tiyan mo, talad ka rin ka namin dyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Hindi pa rin tumitigil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan sari-saring videos ang kanilang ipinalabas kung gaano kabuti at kung gaano nila minahal si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon, may nakita akong video na talagang gusto nilang paresignin si Pangulong Bongbong Marcos. I don't know kung miyembro ba ito ng KJC or Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy, pero nasabi nila membro part sila, and binoto nila si Pangulong Bongbong Marcos ay dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Of course naman, di ba? Pag follower ka ni Pastor Apollo Kibuloy, kung ano ang sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang sumusunod ka. At alam mo naman na tama ang kanyang mga sinasabi. Di ba mga kabibig? At eto na nga mga kabibig, may hamon sila kay Pangulong Bongbong Marcos, itong tatlong babaeng ito na sinasabi nilang bagong trending video na walang makakapigil sa amin girls. Nako! Sabi nila, nakakatawa ang mga sinasabi na tatlong babaeng ito. Pero kung if you like to reflect on this, tama naman sila. Opinion nila ito at kailangan din natin silang respetuhin. Galit na galit sila kay Butod. Sino ba itong si Butod? Uy! Nako mga kabibig, malalaman natin kung sino si Butod na kanilang ano ba, dinidescribe or sino ba ang pinariringgan nilang Butod na demonya na daw. Demonic na daw ang nakaupo sa Malacanang Palace natin. Naniwala kayo kabibig? Kaya ako panoorin ninyo ang video kung gaano sila ka super duper galit kay Pangulong Bongbong Marcos at gusto nilang paresignin na si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, watch this video ha. Ibang ginagawa yan. Binodo lang Pilipinas. Lahat tayo mga kababayan. Resign BBM! Resign BBM! Resign BBM! Ay, yun na kabibig. Resign BBM daw. Yan ang sigaw ng mga tatlong babae ito. And tinawag nila, ang tatlong babae ito tinawag ng netizen na walang makakapigil sa amin girls. Oh, di ba? Grabe sila, no? As in super duper galit na talaga sila kay Pangulong Bongbong Marcos. As in, talagang including si First Lady Lisa Marcos, nasaksihan natin ang kanilang glow up daw. Di ba nauso noon yung walang makakapigil sa amin girls, ibang mga maliliit sila. Tapos itong tatlo daw, ang glow up, yung lumaki na daw. Ito ang mga sinasabi ng ating mga netizen. Pag sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na uminom kayo ng cyanide para pumunta sa langit, mag-inuman kayo. Nako girls, malala na talaga ang utak nyo. Sobra na kayo eh. Uy, wag naman po kayong ganyan. They are just expressing their anger, their frustration kay Pangulong Bongbong Marcos. They have the right to speak naman. That's their right naman. So respetuhin din natin as you also commented on their videos, nirespeto din nila. Ito pa, Hi, si Pastor Apollo Kibuloy talaga ang kanilang Diyos. Hindi ba sila nahihiya? Hindi naman kahihiyan kung yun ang kanilang paniniwala. So, let's all respect naman. Asking for a friend. Remind nyo kami ulit, bakit nyo binoto si Pangulong Bongbong Marcos? Para sa susunod na eleksyon, pagtatampalin ko kayong tatlo. Bakit kayo bumoto? Kasi ito yung pakiramdam ko bakit sila bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos noong kasagsagan ng eleksyon. Di ba binigyan ng platform si Pangulong Bongbong Marcos sa SMNI? Meron pang ang debate na nangyari sa SMNI. And meron pang ang interview si Pastor Apollo Kibuloy kay Pangulong Bongbong Marcos. Special interview yata iyon. Diba? So, sabi ng iba, alam mo, kabibig, parang sa mga nagsilabasang video ngayon, parang si Pangulong Bongbong Marcos ang walang utang na loob. Depende na on how you able to interpret the videos, the observation, mga nangyayari ngayon. Kayo na ang bahala. Iba't ibang tao, iba't ibang obserbasyon. Ikaw, kabibig, ano ang iyong obserbasyon? Well, kung yun ang paniniwala ng karamihan, ako naman, baka pwedeng mag-usap silang dalawa. Wala namang masosolve na problema kung hindi payapa lang. Yung
communication, baka miscommunication lang, or baka nadala sila sa galit or sa emosyon nila, kaya nakapagbitiw si Pastor Apollo Kibuloy na yung mga salitang ganon. So, baka kung mag-upo silang tatlo, si Pangulong Bongbong Marcos, si former President Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy, kung mag-upo silang tatlo, mag-usap-usap sila tatlo, baka maka-realize sila na isang magandang konsepto, isang magandang idea para babangon muli ang Pilipinas. Hindi yung puro away na lang, batuhan dito, batuhan dire, di ba? Parang ano. So, yun na nga mga kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong palagay? Ano ang iyong kuro-kuro sa mga opinyon ng maraming netizen na hindi pa rin matapos-tapos ang issue ni Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ng iba, hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos iyan. Kasalanan niya ni Risa Hontiveros. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos hindi niya kayang depensahan si Pastor Apollo Kibuloy. Pangulong Bongbong Marcos should make a stand regarding on this. Di ba kabibig, gumawa na siya ng stand, sabi niya, tumatawa pa nga si Pangulong Bongbong Marcos, sabi pa nga niya, harapin mo Pastor Apollo Kibuloy, pag wala kang kasalanan, harapin mo, or para patunayan mo sa tao na wala ka talagang kasalanan. Di ba? So, let's wait and see kung ano ang mga latest updates sa issue ni Pastor Apollo Kibuloy, at lalo na itong tatlong babae na talagang gigil na sa mag-asawang Marcos. Kayo kabibig, gigil na ba kayo sa mag-asawang Marcos? For 2 years and more months ni Pangulong Bongbong Marcos as President. Ano ba ang nagawa niya? Marami naman kabibig. Oo nga, marami. Hindi naman natutulog ang ating Pangulo. Gumagawa rin siya ng magandang proyekto para sa bansa natin. Huwag nating kalimutan yan, ha? Fake news peddler kami. Utot nyo. Kabisado na namin si Tatay Digong. Pag nagsasalita ng ganyan si Tatay Digong, na nalilito kayo, effective si Tatay Digong. Dahil nalito kayo. Hindi nyo talaga alam eh. Kasi handa kayong banatan si Tatay Digong. May script na kayo eh. Hindi bumira. Kaya ano yung ano nyo? Ano yung script nyo? Kaya naman hindi bumira kasi mag-walk out daw si Rama eh, pag bumira eh. Okay, tanyo? Pambanban kasi kayo. Yan yung problema nyo. Kayang-kaya kayong paikutin ng mga Duterte. Kaming mga fans, kaming mga supporter ni Pangulong Duterte, hindi kami nalilito. Hindi na namin pinag-iisipan yan. Alam namin ang mga Duterte ay para sa mamamayang sa Pilipinas. Para sa mamamayang Pilipino. Kaya nakasupport kami. Kayo ang nalilito, hindi kami. Naintindihan nyo? Bakit kayo na-adapt nyo yung mga dilawan na moves? Dilawan na moves yan. Siraan ng mga Duterte. Di ba ganyan yung ginagawa lang ng mga dilawan? Sirain lang yung mga Marcos, Duterte. Ngayon, inadapt nyo naman. Siraan. Tingnan nyo epekto. Panalo si Marcos, panalo si Sara. Ano ngayon na epekto ng paninira nyo? Walang katapusang paninira. Yan, yung pro-China. Nakita ko na naman, di ba? Hindi po effective yung pro-China ang sinasabi. Tagal nyo na sinasabi sa mga Duterte yan, di ba? Ano po nangyari? Ano po nangyari sa propaganda yung pro-China? Kumusta naman ang survey ni Sara Duterte? Number 1 po. Kung number 1 ang sa survey si Sara Duterte, hindi po effective yung pro-China nyo. Kahit na magsabi kayo ng pro-China, wala pong epekto yan. Tagal nyo na sinasabi, pro-China si Digong, pro-China. Mahal ng mga mamamayang Pilipino si Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, yung mga tawag nyong ano ba yung tawag nila? Mau Digong, si Digong. Ano nahitan nyo? Number 1 si Duterte sa senatorial balls. Number 1 si Sara sa lahat. Sa lahat ng mayroong. Sa lahat ng survey. Presidential survey. No? Yung kanyang approval at saka trust rating. Number 1 si Sara Duterte. May epekto ba? Magbago kasi kayo. Para kayong tanga eh. Ang laki ng binabayad sa inyo. Tapos hindi naman... yun, si Tambaluslos. Kumusta naman sa survey? Kulelat kayo. So, battle of propaganda, sino na nanalo? Duterte. Bakit? Magagaling vlogger ni Duterte. Atin lang. Mas matatalino yung vlogger ni Duterte kaysa sa mga vlogger ng Tambaluslos. Ang tagal na Ang tagal na niyang pro-China, wala kayong pagbabago. Nakarami na kami Di ba? Naakusahan na namin bangag yung Pangulo. Binawi na ng Duterte, hindi adik yung Pangulo. Kayo pro-China pa rin. Ano lang ibig sabihin yan? Wala kayong kakayahan na magpropaganda kasi makikitid ang utak nyo. Nagsimula yung battle ng propaganda, pro-China na ang binabanat nyo sa Duterte.
ang dami na naming nasabi. Iba-iba na. Iba-ibang anggulo na. Meron na kami nasabing bangag, meron na kami nasabing weak, meron na kaming bigas, meron na kaming sangkatutak na. Ang nasabi namin, kayo pro-China pa rin. So ano ibig sabihin? Makikitig kasi utak nyo. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman